every day. What can I do to make you mine? Just look my way, I see you try to be cool, but it's not you. I'm the one that you want. So try me, babe. Watching from afar, wishing upon a star. If you could only see what I see, trying to open up your eyes that been wide shut, but I believe it's not a dream. I'm gonna change your mind about me. I gotta make you see me fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our hearts and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Clear ba? Testing, no? Ang tagal kong hindi nakaharap sa camera at mukhang na-miss ko naman na talaga kayo. Medyo mahaba yung huling pagitan ng huling vlog ko kasi yung huling vlog ko ay sa Dilasag Aurora pa, ako natatandaan niya pa yon. Tapos naabutan ako ng bagyo nun, bagyong Nando ata yun. Tapos natatandaan nyo, yung huli nun ay naghahanap pa ako ng mga spot na pwede kong puntahan nun sa Aurora. Kaya lang, ang nangyari nun ay along the way, nag-iba yung timpla ba nung klima nun. Tapos, ang nangyari wala akong choice kundi huminto sa kasiguran. At nung time na yun medyo kabado ko kasi alam ko na ang Aurora ay kapag natatamaan ng bagyo minsan wash out talaga. Good morning guys, at nandito pa rin ako sa Aurora pero dito na ako sa part ng kasiguran. Pumunta ako kahapon dun sa may dulo sa Kasapsapan, kaya lang puro kasi kubo, tapos hindi na sila nag-a-accept ng magka-camp dahil nga padating yung bagyo. So, kahapon, nung nag-iikot-ikot ako, hindi na ako nakapag-vlog kasi niisip ko kung sasalubungin ko ba yung bagyo pa uwi ng Manila. Pero hindi na daw kasi advisable. Baka daw kasi yung dadaanan ko mga baha. So, hindi ko naman ma-risk dahil ako lang mag-isa. Buti na lang kahapon, may nasalubong akong lokal. Tapos, in-offer niya na dito na lang ako magstay sa lodge nila for 2 days hanggang humupa yung bagyo. Ay kung nakikita nyo, super lakas nung hangin, tapos si Bolt ay nandito. So ito yung room ko. Pero okay lang, at least safe naman. Ngayon magluluto ako ng almusal ko. Pansit Canton. Kasi wala nang mabilan. Pero kanina maaga ako lumabas at bumili ako ng isda para mamaya makapagluto ako ng lunch ko ba hanggang dinner ko na. Dahil wala na akong magawang outdoor activities, tapos natapat na Monday dito, kailangan ko na rin bumalik sa pagtatrabaho. Buti na lang dito ay may Starlink. Dala ko yung laptop ko at makakapagtrabaho naman ako. Wala akong choice kundi magstay indoors dahil sobrang lakas talaga ng hangin sa labas at mas safe kung dito muna ako. Pero sana sa mga susunod na araw, umukay na yung panahon at makalabas ako at makapag-camping ba. Pero kung hindi, i-enjoy ko na lang yung lugar. Mahalaga naman nairaos ba yung pagta-travel. So, after nung stay ko sa Kasiguran, siguro mga parang 2 days ako noon, pabalik na ako ng Manila. Tapos sabi ko, along the way na rin naman pala ang Baler. So, sinilip ko. So, nagstay ako doon ng isang gabi. Kakarating ko lang dito sa Baler at pansin nyo, medyo haggard ako. Hindi ko na na-vlog yung papunta ko dito mula sa Kasiguran dahil medyo ganun-ganun kasi yung daan. Focus na ako na magmaneho. At siguro sa mga susunod pa na mga vlog natin, sa spot na ako magpa-vlog para, alam nyo yun, medyo kasi hassle sa park ko dahil solo ako. Nahihirapan ako na patigil-tigil ba. At saka, lalo kapag ganito ba, medyo malayo, liblib, hindi ko kabisado, syempre safety pa rin yung kailangan natin na unahin. So ngayon nandito na ako sa Baler. Hindi ko kasi kayang mag-drive na ng isang diretso katulad ng ginawa ko nung papunta ko. Pinakba ko ng mula San Mateo hanggang Kasiguran
Pero all goods. Hindi na ako makakapag-camp kasi iba talaga yung panahon ngayon. Pabugso-bugso yung ulan, malakas yung hangin. So ayoko naman i-compromise yung tent ko. Although alam ko matibay, pero syempre ang hangin di naman. Iba yung hangin dito kahit sa Kasiguran, tsaka sa Dilasag ay iba yung hangin, sobrang lakas. May nakuha ko ditong room na kubo, air condition, tas may CR, 1.5 per night. All goods na yun, tas may free breakfast. Kaya dito muna ako magpapalipas ng gabi at titignan ko kung mag-extend ako kasi ramdam ko na yung pagod ng biyahe. Kasi unang beses ko talaga na ganito kahaba yung biyahe ko ng tuloy-tuloy tas nagbablog pa. Baka bukas na ako makapag-vlog ng buong area kasi medyo nagandahan ako dito. Although may mga kubo, mura yung 1.5 ba. For 2 na yun, kaya lang isa nga lang ako. Tsagain ko na yung 1.5, sayang naman kasi na kung ano pang gagawin ko ba. Explore ko to kasi first time ko mapunta dito sa Baler na mag-isa. Nagustuhan ko yung dagat, yung mga bato-bato dyan. Bukas magtatampisaw-tampisaw ako sa dagat. Good morning guys. At ito yung kubo na rent ko at ngayon ay gusto ko pa maglakad-lakad habang maaga pa. Nakakatawa dito dahil ako lang yung guest. Kasi ba naman, di ba, pag bagyo, lakas ng loob ko. Natatakot ako dahil dito sa Baler, nag-tsunami daw. Pero all goods naman dahil payapa naman. Hindi naman ramdam pa yung bagyo. So, nakatawa dito, may mga kubo. Meron ding accommodation na pang family. Ayun siya. Ayan. Nag-enjoy ako na nandito. Gusto ko pumunta sa dagat Alam niyo naman ako, si dagat. Maganda yung pakiramdam kasi na nabibigay ng dagat. Dito ako talaga kumakalma. Yung maglakad-lakad ba sa tabing dagat. Pero ito, natuwa ko dito sa Baler. Kasi, tingnan nyo to. Tingnan, may rock formation. Malambot yung buhangin pero may mga shell, ganyan. Napansin ako dito sa tubig dito sa dagat na to. Hindi siya ganun kaalat. Ayan, ang ganda. 'Di ba? Tapos yung sunrise. Sulit. Ito lang naman talaga yung gusto ko. Payapang kapaligiran at payapang mundo. Na-enjoy ko na yung mag-solo travel dahil alam nyo yun, iba pa rin yung me time. Parang na-enjoy ka na yung puro me time ako. Tahimik, payapa at panatag. Ay, tignan nyo guys yung sand. Pag wala kang tsinelas dyan, masakit sa paa. Pero all goods naman. Kasi sanay naman yung mga paa natin na maglakad-lakad ba sa sand. Gusto ko itong puntahan Ayan, kasi kagabi nung dumating ako, ay kahapon, ng hapon, pa-high tide na. Wala naman akong kasama. Ay, tingnan nyo guys, in one frame, panalo. Ganda. Iba pa din talaga Iba pa rin talaga yung kasiyahan ko kapag nasa dagat. Alam niyo yung pagka nasa dagat ako, para akong bumabalik sa pagkabata. Na-amaze ako sa ganda ng paligid. Siguro, dadalas-dalasan ko to dahil kahit hindi camping mahalaga naman yung nare-relax ka. Ganun din naman kaysa pagurin ko pa yung sarili kong mag-set up. Kung meron naman ako kukuha na accommodation na magiging safe ako, mas all goods yun. Hindi ko na kayo kanina nakwentuhan dahil nung nag-breakfast ako dun sa parang resto nila dito, medyo dumami na yung tao. Kaya, alam niyo naman ako medyo allergic ako sa maraming tao. Ito yung pinagstayan ko na kubo. Aircon naman siya. Tapos, sok na sok ako dito.
1.5 lang yung binayad ko, tapos may free breakfast. Sinangag, tatawid na yun, tapos mamaya kakain na lang siguro ako along the. Maganda tong lugar kung hindi peak season. Kaya weekdays, ganun. Katulad ng pagdating ko kahapon, ako lang. Ngayon dahil pa weekends na, dumadami na yung taos, napupuno na siya. Hindi ko alam kung nag-enjoy ba kayo na puro accommodation yung mga napuntuhan ko dahil nga may bagyo, may habagat. Ito na lang muna. Kaysa naman tumigil ako mag-vlog. At alam ko naman namimiss nyo na nag-vlog ako. Kahit pa paano, nakaka-relax na ganito. Tapos dala-dala ko lang din yung trabaho ko para at least simultaneous at multitasker talaga si ate nyo girl Sarap din ng yung trabaho mo nadadala mo kung saan-saan. Pero siguro sa mga susunod try nating magbalik camping naman para walang umay. Mahalaga naman nasa nature ka pa rin. Kung ano man yung tulugan mo, kung ano man yung pagstayan mo, ang mahalaga naman dun nasa nature ka pa. So kung saan ka komportable, mas maganda na yun pa rin yung ginagawa mo. So sa lagay ko ngayon dito ako komportable. Iba pa rin yung nagagawa at nabibigay na pagta-travel. Regardless kung anong klaseng pagta-travel yan. Siguro pag mga tumigil-tigil yung mga ulan-ulan, maghahanap pa ako ng iba pang papupuntahan na bago ba. Hindi talaga ako nauumay pagdating sa kalikasan at nature dahil ito yung talagang gusto kong habitat. Ang hirap kasi 'di ba kapag kayong ginagawa mo lang ba nandun ka lang sa apat na sulok ng opisina nyo, apat na sulok ng city, ganun. Ako na talaga ako dun, parang nakaka-burnout talaga. Yung traffic, yung bilis ba, masyadong fast pace. Unlike kapag nasa kalikasan ka, kaya nasa ganito ka, medyo mabagal yung oras. Turn back time. My soul in need of remedy. Don't even know the enemy. When I feel out of touch, can't seem to get enough. Hiding away from everyone. I don't know where I'm coming from. Confusion in my mind. No way to turn back time. My soul in need of remedy. So far, nakapagpahinga ako doon. Medyo brief lang yung pagpunta ko doon at pagstay ko. Tapos, dumiretso na ako sa kaibigan ko sa Nueva Ecija, sa may Palayan City. Kung natatandaan nyo, yun yung una kong vlog bago ko in-upload yung Dilasag. Pero yun talaga yung huling stop ko at doon ako nagstay. Inuna ko lang talaga yung vlog na yun i-upload dahil kailangan kong ma-up yun bago mag-start na open na yung Casa de Mayra. Tapos after nung biyahe ko na napakahaba na yun, napirmi na ako dito sa bahay dahil marami na akong inasikaso na personal. Katulad ng yung mata ko ay pinalaser ko na. So, etong salamin na nakikita nyo ay wala na yung grado. Pero dahil hindi pa ako sanay at pakiramdam ko kapag naaalikabukan siya nangangati at nagde-dry, nag-eyeglasses ako pero minsan hindi na. So yung naka almost 1 month na rin yung mata ko mula nung na-laser. Nung una struggle kasi halos hindi ko maidilat yung mata ko for several days. Pero at least ngayon sobrang linaw na niya. Tapos na-testing ko na rin magmaneho ng gabi. Okay na siya compare dati nung may grado pa yung mata ko. So aside dun sa pagpapaayos ko ng mata, marami pa akong inasikaso katulad ng pagbenta kay Lights. So, sa mga naghahanap ng minivan namin, talagang hindi ko na po siya gagamitin dahil naibenta ko na siya sa pinsan ko. So, kung makikita nyo yan around north, pinsan ko na po yung may dala at hindi na ako. Dahil kailangan na kasi talaga siyang ibenta. Dahil hindi ko naman kaya na dalawang sasakyan yung i-maintain ko. So far naman kasi nasiserve ni Bolt yung needs ko, city man or travel, long drive, ganyan. Okay si Bolt. Mas komportable ako at pakiramdam ko mas safe talaga pag si Bolt yung kasama ko kapag ako'y bumabiyahe. Masarap kasi yung yung nagsisimplify ba?
Yung hindi mo naman kasi kailangan ng sobrang dami. Kung kaya mo maging simple, 'di ba? Okay na ako na isa lang yung sasakyan ko. Alam niyo 'yon. Masarap yung simple lang. Less yung iniisip mo, pero magaan, 'di ba? Simple pero magaan. Yun naman yung goal natin palagi. Kung masusundan pa yung mga biyahe sa mga susunod na buwan, susubukan ko kasi dahil nga bare months tapos last quarter of the year. Medyo at talagang marami akong hinahabol na deadline sa trabaho. Pero susubukan ko na mag-vlog. Kayo ba? Okay ba sa inyo yung daily vlog? So, ganito lang, nasa bahay lang. O kaya nasa opisina ako. Sa labas na opisina. Bawal kasi mag-vlog sa loob ng opisina. Kung okay sa inyo yon na pati yung mga kung ano-ano lang ginagawa ko, personal errands, i-vlog ko, mag-comment kayo. Tapos kung okay sa inyo, di subukan kong gawin para at least hindi tatagal ba yung pagitan nung vlogging ko ba? At least, nakikita ko pa at nakakasama ko kayo. Halos isang buwan ba? Halos isang buwan na wala akong upload. Na-appreciate ko yung mga nagme-message sa Facebook page ko. At yung iba na naging friends ko na sa personal account ko, na-appreciate ko yung mga daily na nangangamusta, nag-aalala. Okay lang po ako. Kasi napansin niyo ba, tumaba nga ako. Kasi pagka nandito ako sa bahay, nung nagpapahinga ako, kain, tulog, pahinga, trabaho, yun lang yung ginagawa ko. So kahit nagpapagaling ako, naka-work from home ako at marami pa rin akong tinatapos. Pero ngayon, medyo maliksi-liksi na ba? Sana at hopefully makabalik na ako ng pagta-travel dahil alam niyo yun, parang mas magkakasakit ako kapag walang alis ba, na walang biyahe. Siguro dahil nakasanayan ko na ganun, 'di ba? Pero at least na-enjoy ko yung oras ko sa mga mahal ko sa buhay at pamilya ko. Yung time na nagpapahinga ako at nagpapagaling. Kaya naman, ayun, dito ko muna tatapusin to guys at gusto ko lang talaga mag-update sa inyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe. Kung kaya nyo pa share nyo na yan. Tapos mag-comment din kayo kasi medyo medyo iwan na ba. Pero subukan natin na makasama ko kayo ulit sa mga susunod na linggo at buwan. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta at nandito lang naman po ako palagi. One shot away lang po ako sa page ko. Salamat. Breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than gold. If someone had told me that I will be strong, I'm gonna rise and fly and leave the goals between the lines. Maraming nangyari sa taong ito. May saya, may lungkot, mga silent battles ang naihatid sa atin nito. May mga nagbago, nawala at nanatili sa pagtatapos nito. Pero hindi nangangahulugang hanggang dito na lang ang kwento. Kung saan man tayo dalin ng panahon, sana parehas tayo na ang hangad na dulo ay payapa at sigurado. Salamat po sa suporta at muli ko po kayo sanang makasama sa susunod na taon na puno ng pag-asa at panibagong simula. Sana hindi pa ito ang huling beses na kayo ay aking mapasaya.